Sinermonan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ilang opisyal ng ahensya sa Calbayog, Samar. Dismayado raw ang kalihim sa tinatayong tulay roon. Live mula sa Tacloban City, nangunguna sa balita si mobile journalist Arles de los Santos. Arles, ano naging problema sa proyekto? Gigi, nabisto kasi ni DPWH Secretary Vince Dizon na walang hininging clearance mula sa Philippine Ports Authority para nga sa konstruksyon ng bahagi ng tulay ng Coastal Road sa Calbayog City. At kahit na wala itong papeles na ito, sinimulan ng Samar 1st District Engineering Office ang konstruksyon ng nasabing tulay. Pangamba kasi ni Dizon, Gigi, no, na baka daw tamaan ng mga barkong dadaan dito yung taas ng tulay mismo. At kung mangyari yan, sayang naman daw yung ginastos at gagastosin ng gobyerno para sa tulay na ito dahil malaki raw sana yung magiging tulong nito para maibsan yung trapiko sa Maharlika Highway at sa pangunahing business district ng Calbayog City. Sa ngayon, mag-uusap daw muna ang DPWH at PPA para nga siguraduhin hindi magkaroon ng anumang aberya para sa pagpatuloy at pagtapos ng tulay na ito, no? Pero sa latest update kanina ng PPA, pasok naman daw yung 5.2 meters na sukat ng tulay elevation nito sa standard procedure nila. Pero binigyan din kasi ni Dizon, Jiggy, na napakahalaga talaga ng clearance kagaya nito para hindi nga magkaroon ng kahit anong problema. Narito ang bahagi ng pahayag ni Dizon. So magdasal kayo na pwede pang remedyoan to o papayag ang PPA doon sa design nyo. Kasi kung hindi, may magkaki kayong problema dito. Sinong mananagot doon sa perang nasayang dahil hindi mo ginawa yung trabaho mo na humingi ng clearance sa PPA? Sino? Hindi pwedeng contractor kasi contractor sumusunod lang sa design mo. Correct? So sino mananagot? Kayo ang mananagot dito. Gigi, binisita rin ni Dizon itong ang bahagi ng Gandara Bridge sa Samar. Taong 1958 nang gawin ito para nga pagtutungin yung bayan ng Gandara at Catbalogan sa Samar patungo doon sa Maharlika Highway na ngayon ngang araw ay in-inspeksyon ng DPWH Secretary. No? Pero ang problema kasi dito, Gigi, taong 2020 nang bumigay itong tulay na ito, no? Kung saan nga dinaanan ito ng truck na nagpas sa capacity ng tulay na ito dahilan upang bumagsak ang isang bahagi na ito at kailangan na nga ng total replacement nito. No? Pero 5 taon na ang nakalilipas ay hindi pa rin ito napakikinabangan ng mga residente na nagdudulot na ng perwisyo sa kanila. No? Yung ilan, nadodoble na raw yung pamasahe para pumasok yung mga estudyante sa mga paaralan at yung mga magulang naman, nadodoble na halos yung pinambibili sa kanilang pamalengke dahil mahal na rin yung mga produkto sa kanilang lugar. No? Kaya naman personal nilang ipinakiusap kay Secretary Vince Dizon yung agad na pagsasaayos nito. Pero sa tansya kasi ng contractor, Gigi, parang medyo malayo-layo pa ito sa katotohanan dahil 2 years pa ang inaasahan nga na pagkatapos nito at kaya kailangan pa ng 220 million pesos na pondo para sa pagtatapos nito. Gigi. At Arles, maraming pangit o kalakhan ng Samar Highway, Maharlika Highway ay talagang baku-baku yan. Bukod pa sa Quezon, bukod pa sa Bicol area. Kumusta na ba yung planong rehabilitation ng Maharlika Highway na sinasabi ng DPWH? Alam mo, Jiggy, mismong naranasan ni Secretary Dizon yang parang umaalon sa kalsada, hindi dahil sa tubig, kundi dahil doon sa mga lubak-lubak na talagang ang patsi-patsi at mga pothole na talaga na maituturing sa mahabang bahagi ng Samar at Leyte. No? Pero plano ng DPWH na piliin na yung mga pinakamalalaking kontratista para sa gagawin na full-blown na rehabilitasyon ng Maharlika Highway. Ilang bahagi ng mga naturang kalsada ang kailangang ayusin dahil lubak-lubak na ito, pero at least sa tansya ng DPWH 30% lamang yung nangangailangan ng malaliman na rehab and then the rest ay madadaanan na raw. No? Kaya nga kasama din kanina sa inspeksyon yung governor ng Samar, no, na nanghingi na nga talaga ng tulong dito dahil yung mga produkto na dumadaan mula pa daw sa Baguio papunta ng Mindanao tumataas din yung mga presyo dahil sa tagal ng biyahe at konsumo ng gas na ginagamit dito, no. Pero sa ngayon 2026 na planong simulan yung rehabilitasyon ng Maharlika Highway at sa paparating naman ng mga araw i-inspeksyonan din ni Dizon yung bahagi nito na nasa lalawigan at mga probinsya ng Mindanao. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Chiki. Yan ang ulat ni Arles de los Santos live mula sa Tacloban City. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.